Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Consuerga, shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sumimangot si Aaron at kalmadong tumingin sa alak na bahagyang umusok sa kama. Ang kanyang pag-uugali ay namumukod tangi at pantay at perpekto. Isang primitive na salpok ang patuloy na umiikot sa kanyang dugo. Biglang ngumiti si Hansani at direktang ginalaw ang kanyang kamay. Ilang upuan sa bahay ay pinagsama sa isang iglap. Tumalikod si Hansani at humiga sa upuan at natulog. Isang tulog ay madaling araw. Nang magising si Aaron, mayroon na siyang kumot sa kanyang katawan, hinihimas ang ilang masasakit na templo, at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Sa gilid na frame ng mukha, ang tansong palanggana ay pinarami ng mainit na tubig, at ang tuwalya ay basa at inilagay ng maayos sa palanggana. Sa tabi, ang kama ni Aaron ay nalinis din ng napakalinis. Ang alam mo ay ginawa ito ni Soyan. Ang hindi mo alam ay kung sinong aliping babae ang pumasok ng madaling araw. Ngumiti ng mapait si Aaron, itong babaeng ito. Bumangon siya at naghilamos ng mukha. Papalabas na sana ang Aaron, ngunit bumagsak ang panggalan at halos mabaligtad ang Aaron. Bahagyang sumimangot si Aaron, ano ang ginagawa mo sa umaga? Alam din ni Panggalan na siya ay walang ingat at napakamot sa ulo sa kahihiyan. Hoy hey, my pot, I don't think Miss Sue is not in your house. It won't damage you, kaya hindi niya naisip so much, kaya nakipag-break siya agad. Pagkatapos nito, tumama ang mga kalakal. Haha, mukhang walang hiya. Aaron rolled his eyes silently, umiinom lang kami. Ang gulo. Hoy, iniinom mo siya, umiinom siya sa iyo. Tawa ng Panggalan. Kung ayaw mong kumain gamit ang bibig na ito, wala akong pakialam na punatin ito para sa iyo. Nagkunwaring galit si Aaron. Ang Panggalan ay yumuko at hinayla ang kanyang noo. Well, let's get down to business. The flower boat has done. Miss Sue asked me to ask you to go and have a look. Kung walang problema, handa na silang magsimula. Tumanggaw si Aaron at hiniling sa Panggalan na mamuna. Nagmamadali silang pumunta sa main hall. Sa palaruan sa labas ng pangunahing bulwagan, isang malaking barko na 40 o 50 metro ang dahan-daang huminto sa lugar, at isang grupo ng mga domestic servant ay abala sa panghuling inspeksyon. Tumabi si Fang Biao kasama ang ilang matatanda, sina Liu Tao, Chai Rong at iba pa, na nakatingin sa magandang flower boat, ngunit hindi siya natuwa. Dahan-daang bumaba si Soyan mula sa bangka. Pinadala lang niya si Soying Xia upang manirahan sa ikalawang palapag ng bangka. Yanner, Ice God, siya, may kaina hinalang sabi ni Fang. Magsasalita na sana si Soyan. Doon, dahan-daang dumating ang Aaron sa pamumuno ng Panggalan. Tumingin si Soyan kay Aaron at ipinahiwatig na may itatanong si Fang Biao, kaya dapat niyang tanungin ng personal. Nang makita ang malaking barko, tuwang-tuwang umalis si Panggalan sa karamihan, tumakbo sa gilid ng barko, tinapik ang barko, at nakangiting sinabing, "Shit, ang ganda ng barkong ito." Lumakad ng ilang hakbang si Fang Biao patungo sa gilid ni Aaron, ngumiti at sinabing, "Diyos ng yelo, ikaw." Ngumiti si Aaron at hindi nagtago, sa tingin ko sinabi na sa iyo ni Soyan. Tumanggaw si Fang Biao, at sinabi nga ni Soyan, itinatago lang niya ang kinaroroonan ni Ivory. Para kay Fang Biao, wala siyang pag-aalinlangan. Kung tutusin, paanong hindi niya malalaman ang relasyon ni Ivory at Aaron? Pero since sinaunang panahon, ang Diyos ng Yelo ay hindi lamang naging patron saint ng pinakamataas na kaluwalhatian sa disyerto, kundi dahil din sa pagkontrol ng temperatura ng Jade Ice Beads sa disyerto, na may kaugnayan sa buhay at kamatayan ng halos lahat ng naririto, tumayo din ang matandang si Mr. Chai at mabilis na nagsalita,
Kung aalis ka, paano ang daan-daang libong buhay sa disyerto? Tumango si Aaron, alam ko rin ito, kaya hindi ko kukunin ang Jade Ice Beads nang marinig ito, ang matandang Chai at ang iba ay natigilan noong una, at pagkatapos ay natuwa sila Jade Ice Beads, sa pag-iisip nito, isang grupo ng mga tao ang biglang naging kalmado sa kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay napakainit kay Han Sanchen. Si Chai ay may mahusay na birtod at mataas na reputasyon, ngunit ang Panginoon ng pamilyang Fang ay napakabait din sa akin. Saglit, hindi ko talaga alam kung kanino ito ibibigay. Habang sinasabi niya ito, sumulyap si Han Sangki kay Fang Biao, at pagkatapos ay tumingin kay Chai Rong, kahit na ang isa ay pinuno ng pamilya at ang isa ay isang elder. Ang dalawa sa kanila ay hindi naiwasang mawalan ng katinoan, napalunok sila ng laway sa pagitan ng kanilang mga lalamunan at walang magawang tumingin kay Han Sangki, naghihintay sa kanyang desisyon. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Isinaalang-alang niya ang isyong ito kahapon. Ang pamilya Fang ay natural na unang pagpipilian ng Aaron, ngunit tulad ng sinabi ng Aaron kahapon, magkakaroon ng pagsasabuatan sa likod ni Lu Raoxen. Kung ibibigay mo ang bagay na ito sa kanya, si Fang Biao ay may pusong rebelde. Hindi ba siya tumutulong sa maniniil? Ngunit kung hindi mo ito ibibigay sa kanya, ito ay katumbas ng sadyang itulak ang pamilya Fang kay Lu Raoxen. Nangangailangan ito ng degree, ngunit isang gabi, sa totoo lang, hindi alam ng Aaron kung paano master ang degree na ito. Kaya't isinaalang-alang niya si Chai Rong. I like Fang's master, but I also respect Mr. Chai. It's really a dilemma. Sabi ni Aaron dito, hinawakan ang mga kamay ng dalawang tao, at sa kasabay na inilagay ang Jade Ice Bead sa kanilang mga kamay, ibigay mo muna sa inyong dalawa. Kung tungkol sa detalye, kayo na ang magdedesisyon. Total kayo naman ang mga tao sa disyerto. Pagkatapos noon, inilipat ni Aaron ang kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay, isang mahinang hininga ng enerhiya ang nagtulak sa mga batong yelo ng Jade. Naramdaman ang tawag ng kapangyarihan ni Aaron, hindi na ito pinabayaan ni Fang Biao at Chai Rong. Gumagamit sila ng enerhiya ng sunod-sunod. Sa ilalim ng patnubay ng Aaron, sinisikap nilang ipasok ang kanilang kapangyarihan sa mga batong yelo ng Jade. Napangiti nang walang magawa si Soyan. Ngayon, naintindihan na niya kung bakit sinabi ng Aaron na pag-usapan ito ngayon kagabi. Hanggang ngayon, hindi talaga nagpasya ang Aaron, o gumawa siya ng napakagandang ideya. Lumikha ng mga hindi pagkakaunawaan at sadyang itigil ang mga hindi pagkakaunawaan. Obviously, mukhang mahirap magpasya ang Aaron, pero sa totoo lang, sinadya lang niyang magbaon ng kulog dito. I've guided your power into the Jade Ice Bead, but I'm not sure if you can control it. Nagawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin, at ang iba ay nakasalalay sa iyo. Sabi ni Aaron at bahagyang binawi ang kapangyarihan niya. Salamat sa Ice God's accomplishment, halos magkasabay, ang matandang Chai at Fang Biao na kalahating lumuhad sa lupa at magalang na nagpasalamat kay Aaron. Ngumiti si Aaron at may bakas ng tuso sa kanyang mga mata. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Lu Raoxen sa likod niya, kailangan niyang kumilos. Gayunpaman, mayroon siyang hagdan. Wala ba siyang Zhangliangji? Sa bahagyang alon, lumiko ang Aaron at naglakad papunta sa flower boat kasama sina Soyan, Leivzo at Panggalan. Sa tuktok ng bangka, nakatayo rito ang Aaron. Sa ibaba, si Fang Biao at ang iba pa ay tumangalan ng may pasasalamat at paggalang sa kanilang mga mata. Marahil ay medyo umiiwas ang mga mata ni Fang Biao, ngunit ang matandang Mr. Chai ay hindi. Sa ganang kanya, hindi niya akalain na balang araw ay makakakuha siya ng Jade Ice Beads at kahit na makakuha ng mas malakas na posisyon sa mundo ng disyerto. Bagaman, kalahati lamang. Bueno, lahat, kailangan na magpaalam kapag nagkita tayo sa Jiangho. Master Fang, ang pagkakataong ito ay talagang nagdagdag ng maraming problema sa iyo. Kung ito ay tadhana, kakanta at i-inhuman ka namin at lalapit sa kanya sa loob ng 3 araw at 3 gabi, Old Mr. Chai, isang karangalan din na makilala ka, kung may hinaharap, pag-uusapan natin ang tungkol sa harapan. Sabi ni Aaron, niyakap ang kanyang kamay at nagpaalam sa iba. Diyos ng yelo, dahan-dahan kang maglakad, sa mga salita ni Aaron, natuwa sina Fang Biao at Chai Rong.
Sila kumaway din ng palm sa Aaron, at ang flower boat ay dahan-daang umalis sa lungsod na may mahinang kanta dahil ito ay madaling araw at isang sadyang inayos sa oras. Kahit na ang Aaron Huajo ay malaki, ito ay nagdulot ng kaunting paggalaw kahit na maraming tao ang nagulat na sila ay humabol sa labas ng bahay upang suriin ang nakita. Lamang nila ay ang mga alikabok sa buntot ng Huajo. Mas maganda ba ang mood mo kapag umalis ka sa lungsod? Kapag umalis ka sa lungsod, nakaupo sina Soyan at Aaron sa atek sa itaas na palapag ng barko at muling nakita ang araw ng disyerto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, sila rin pakiramdam na napakaganda ng mapanglo na tanawin ay ngumiti si Aaron at hindi nagsalita ng malumanay. Mukhang napakahusay para sa iyo ang magic ni Ivory. Nagbuhos ng isang baso ng alak, binigyan ng kaunting paggalang si Soyan, at pagkatapos ay ininom ito. Pagkatapos ng mahabang hininga, umiling siya at tumingin sa disyerto sa kanyang harapan, medyo komplikado. Oo nga pala, ano ang ginagawa ngayon ni na Fang Biao at Kuya Chai? Sa palagay ko ay maaaring sila ay pala kaibigan sa ibabaw, ngunit sila ay talagang nakikipaglaban ng hayagan at palihim. Gusto nilang mabali ang kanilang mga ulo at duguan. Kakaibang sabi ni Soyan. Ngumiti si Han Sanchen at buong pagmamalaki na tumayo, hawak ang baso ng alak sa bakod ng atek, ngunit umiling, sa palagay ko ay hindi. Sumimangot si Soyan at tumingin sa kanya na nagtataka. Peke ba ang jade na ice bead? Kumuha ka ng peke at sinadya mong pangunahan silang lumaban. Natigilan si Soyan. Ngumiti si Aaron, sa katalinuhan ni Miss Su, naniniwala akong mahulaan mo ang sagot. Naamoy ni Soyan ang pagsasalita at nahulog sa pagmumuni-muni. Sa katunayan, kahit siya ay nadama na ang posibilidad na sabihin ang tanong na ito ay napakababa. Kung kukuha siya ng pekeng para linlangin ang iba, maaaring tama lang, ngunit halos imposibleng makatakas sa mga mata ni Fang Biao at Chai Rong. Ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang panig ay tiyak, ngunit kung matutuklasan nilang peke ang isang bagay, ang lahat ng kanilang galit ay ilalabas sa Aaron. Bakit ang Aaron ay dapat mangabala na inisin ang dalawang tao sa parehong oras? Mas mainam na huwag bigyan sila ng direkta. Pero kung totoo, why not fight? Hindi gaanong naintindihan ni Soyan, ngunit parang bigla siyang may naisip, ito ba? Sa Jade Ice Beads, tumango si Aaron. Hindi alam ni Aaron kung paano ay unseal ang Jade Ice Beads. Pagkatapos ng lahat, hinayaan lang ng babaeng ulo ng kabayo ang Aaron na magtanim ng enerhiya dito. Ang tinatawag na Diyos ng Yelo ay ipinasa sa Diyos ng Yelo. Walang ideya si Hansani. Gumuhit lang siya ng lang at ibinalot ang kanilang enerhiya sa Jade Ice Beads. Ang nagpapailaw sa Jade Ice Beads ay palaging ang pinakamalawak na enerhiya ng Aaron. Kung maaari ba itong gamitin ng mag-isa, hindi alam ng Aaron. Siyempre, hindi interesadong malaman ang Aaron. Ang tanging alam ng Aaron ay ang dalawang lalaking ito ay magsisimula ng isang serye ng mga tanong at pag-explore sa paggamit ng Jade Ice Beads pagkatapos nilang umalis. Ano man ang ginawa ni Lu Roxanne sa kanyang likuran at ang ginawa ng pamilya Fang, para sa Aaron, ayaw niyang manghula o interesadong manghula. Mabagal lang ang ginawa niya at nagbaon ng kulog para hatiin ang mga ito, na maaaring maibsan ang lahat ng kanyang pag-aalala. Hindi ko nakita na ikaw ay isang itim na tao. Walang magawang ngumiti si Soyan at tumingin sa likod ni Aaron. Sa dami ng nakikita niya, mas nagustuhan niya ito. Kailangan na mag-ingat laban sa mga tao. Ngumiti si Aaron, ang napakalaking disyerto na ito ay ang lahat ng iyong teritoryo. Baka may mga halimaw o mamamatay na lalabas mula roon. Walang pagpipilian si Soyan kundi ngumiti ng mapait. Gayunpaman, inamin din niya na totoo ang sinabi ng Aaron. By the way, I must help you this time. Salamat sa tulong mo. As a reward, paano kung dalhin ka sa isang lugar? Ngumiti si Aaron. Nang makita ang maaraw ng ngiti ni Aaron, si Soyan ay na-curious at naguguluhan. Okay, ngunit tumingin sa disyerto, saan mo ako gustong dalhin? Pagkatapos matukoy ni Aaron na walang tao sa paligid, bahagyang ginalaw niya ang kanyang kamay. Naramdaman na lang ni Soyan na nabalot siya ng puting liwanag. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, kung saan pa ang disyerto, ngunit isang oasis, hindi mananalo si Beauty. Ito, saan ito? Nagulat si Soyan at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala, fairyland ba ito? Magiliw na ngumiti si Aaron, hindi siya sinagot, at dinala siya hanggang sa maliit na bahay na kawayan sa di kalayuan.
Sa labas ng ilang araw, ngunit para kay Chen Shuang at iba pang mga taong naninirahan sa 8 mga aklat sa kaparangan, hindi nila alam kung gaano karaming pagsikat at paglubog ng araw, kung ilang taon ng muling pagkakatawang tao. Nang makita nilang muli ang Aaron, tuwang-tuwa sila, ngunit nang makita nila ang walang kamatayang si Suyan sa likod niya, natigilan silang muli, at ang mga mata ng maraming babae ay nanlalabo pa nga. 3,000. Mabilis na naglakad si Ningyu at sinabing, okay ka lang. Halos kasabay nito, si Han Nayan, na nasa bisig ni Chen Shuang, ay sumigaw din para sa kanyang ama at sumugod sa 3,000 ni Han. Ang reunion ng mag-ama ay isang magandang bagay. Tinitigan ni Suyan si Han Nian. Ito ba ang anak ni na Aaron at Ivory? Medyo ang ganda ng nanay niya at ang gwapo ng tatay niya. I'm fine. By the way, let me introduce you. This is my friend, Miss Suyan. Kinuha ni Aaron si Han Nian at lumingon para ipakilala siya. Ngumiti si Suyan, kumusta sa lahat, at mabilis silang tumugon ng isang ngiti. Aaron nga pala, babalik ka bigla, labas ba tayo ng disyerto? Tanong ni Ningyu. Umiling si Han Sanchen, tumingin kay Nianer at sinabing, may paraan pa para pumunta sa disyerto, isasama ko si Miss Su para maglaro at si Han Nian para makita ang kanyang ina. Nanay, welcome summer. Nang marinig nila ito, lahat ng tao ay napanganga. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!